Sino ang mananalo? Si Galactus o si Trigon? Ang isa ay kumakain ng mga mundo na parang merienda lang, ang isa naman ay sinasakop ang mga universo na parang wala lang. Tinutukoy natin dito ang isang kosmikong puwersa ng kalikasan laban sa demonyong hari ng mga Diyos na nagwasak ng realidad. Hindi lang ito laban ng kapangyarihan, kundi dominasyon laban sa pagkalipol kapag nagbanggaan ang dalawang kosmikong bangungot. Sino ang matitirang nakatayo kapag tumigil ng manginig ang pag-iral? Himayin natin ito sa isang omniverse bago pa ang iterasyon na kilala natin ngayon bilang multi-eternity. Ang planetang TA ay nasa krisis. Ito na lang ang huling kilalang nabubuhay na sibilisasyon sa pag-iral, ngunit hindi ito magtatagal. Ang radiation na tumatagas mula sa isang pangyayaring kilala bilang Big Crunch ay unti-unting pumupuksa sa mga planeta isa-isa, at maging ang TA ay hindi ligtas sa panganib na ito. Sa kabila ng maraming pagsubok maghanap ng solusyon, napaligiran sila ng kosmikong radyasyon. Kaya kaunti na lang sa TA ang kailangang magtulungan para mabuhay, na wala ng ibang pagpipilian. Iminungkahi ng siyentistang si Galen na harapin nila ang kanilang kapalaran at imaneho ang isa sa mga starship papunta sa pinakaloob ng cosmic egg. Isa-isa, mabilis na nilamon ng heat death ang mga kasamahan ni Galen. Ngunit si Galen mismo ay nakaranas ng mas kakaibang kapalaran. Napuno siya ng kakaibang enerhiya at gaya ng inaasahan, ang universo na dati niyang kilala ay dumating sa kanyang mapait na wakas. Ngunit hindi iyon naging katapusan ng makapangyarihang si Galen. Sa kasagsagan ng Big Crunch, dinala si Galen sa harap ng katauhan ng ika-6 na cosmos, ang nauna kina Eternity at Infinity. Sa katauhan ng ika-5 multiverse, pinagsama nito ang kanyang diwa sa dalisay na anyo. Bininyagan si Galen sa mga enerhiya ng mismong paglikha upang maging isang nilalang. Magbabago iyon sa takbo ng muling pagsilang ng multiverse. Galactus ang sumisipsip ng mga mundo. Nang sumunod na buhawi ay lumitaw, wala na si Galen. At si Galactus na lang ang natitirang nabuhay mula sa universo na dati ay ngayon ay isang bagong nilalang sa universo ng daigdig. 616, marami ang makakakilala kay Galactus bilang maraming bagay sa mga nagmamasid, bilang isang banta sa lahat ng buhay mismo. Ngunit para sa mga mas marunong at mas mulat sa universo sa kanilang paligid, si Galactus ay naunawaan bilang isang kinakailangang bahagi ng natural na kaayusan ng kosmos, kapalit ng pangangailangang lamunin ang buong mga mundo upang mapanatili ang kanyang masalimuot na pisyolohiya. Hindi ibig sabihin nito na walang susubok lumaban. Alam din ito ni Galactus at kalaunan. Nagtalaga siya ng sariling mga tagapagbalita para gawin ang kanyang kagustuhan at dalhin sa kanya ang mga mundo. Dumating at umalis ang mga nilalang na tulad ng Fallen One at Silver Surfer upang kainin. Habang nangyayari ito, patuloy na nag-evolve si Galactus upang mas maging angkop sa kanyang layunin. Kung sakaling mapunta ka sa harapan ni Galactus, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng gutom na hindi natatapos. Ngayon, bago tayo sumabak sa nakakabaliw na mga kapangyarihan at kakayahan ni Galactus, mahalagang tandaan na bago pa man siya naging Galactus, si Wogalen ay isang henyo sa kosmos na nagmula sa isang planeta na mas advanced kaysa sa iba. Kaya sobrang talino niya na. Idagdag pa na nabuhay siya, hindi lang mula sa pagsilang ng Earth 6 na isang 6 universe, kundi ng buong ika-7 omniverse. Lahat ng talino, karanasan at kakayahan na kasama nun. Sa totoo lang, kahit si Ginoong Fantastic ay hindi kayang tapatan ang walang hanggang karunungan at kaalaman ni Galactus sa ilang aspeto. Alam kasi talaga ni Galactus ang lahat, pero gaano nga ba siya kalakas? Yan ang totoong tanong. Pero parang patibong din kasi yan. At medyo mas komplikado kaysa sa isang tiyak na antas ng kapangyarihan lang. Pero nakadepende talaga yan kung gaano kabusog si Galactus sa kasalukuyan. Kasi hindi pa talaga siya naging lubos na busog. Baka nga hindi talaga posible yon. Kasi literal na hindi siya nabubusog at parang hindi talaga siya magkakaroon ng kabusugan. Kahit malabong mangyari, kung mangyari man, masasabi nating magiging kapantay ni Galactus ang iba pang abstract na nilalang sa lakas. Kaya mga nilalang tulad ni na Eternity, Infinity, mga ganong klase, na basically mga fundamental na puwersa ng universo. Ngayon, kapag nasa normal na antas ng lakas si Galactus matapos makakain ng isang masarap at kumpletong pagkain, aba, isa siyang tunay na halimaw.
At madaling masasabi na isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Marvel Universe. Ibig kong sabihin, kaya niyang ihagis si Thor sa ibang planeta at sampalin si Silver Surfer kahit saan. Pinalo lang niya si Beta Ray Bill na parang nakakainis na langaw. Alam mo na agad na gagawin niya talaga yon. Sa literal na bawat bayani na may isip mo, mapa-Marvel man o kahit Detective Comics, si Hulk, Superman, Wonder Woman, kayang ihagis ni Galactus silang lahat sabay-sabay. Ginagawa lang niya yon palagi. Si Galactus ay talagang mas mataas kaysa sa mga bayani na ito. Walang duda doon at hindi rin ako sigurado kung kaya talagang saktan ng alinman sa mga bayani na ito si Galactus. Hindi naman, lalo na kung busog siya. Kapag gutom, iba na yon. Ibig kong sabihin si Galactus ay hindi rin iniiwasan ang mga ataking papunta sa kanya. Lagi siyang mas makapangyarihan kaysa sa mga kalaban niya. Minsan, di pa niya napapansin na may mga sumusubok lumaban o pigilan siya. Para tayong mga langgam sa taong ito. Kaya kailangan mong maging isang Superman o hero na kasing lakas ni Thor para lang mapansin ka ni Galactus. Lalo na kung susubukan mo pa siyang saktan. Hindi niya naramdaman ang malakas na suntok ni The Thing na hindi na rin ganoon kalakas at hindi rin siya natinag ng tamaan siya ni Thor gamit ang Mjolnir. Ang The Ultimates ay alternatibong version ng Avengers. Inatake siya gamit ang pinakamalakas nilang tira. Binigay lahat, pero walang epekto. Hindi lang ito minsan nangyari. Si Galactus ay literal na pwedeng tumayo lang habang nilulusob siya ng napakaraming bayani. Ang pinakamagaling na bayani ay wala kumpara kay Galactus. Napatalsik siya ni Thanos, pero tumayo lang siya na medyo naiinis. Tapos agad-agad niyang tinalo si Thanos. Napaluhod niya si Thanos at nagmakaawa ito ng awa. Kinaya niyang tanggapin ang matinding headbutt ni Odin na parang wala lang. Habang si Odin ay nawalan ng malay at napilitang mag-Odin sleep para makabawi. Kaya niyang mabuhay na parang walang nangyari kahit ihagis mo pa sa kanya ang buwan. Alam natin ito kasi ginawa na yon ni Silver Surfer para makuha ang atensyon niya. Kayang-kaya pa nga ni Galactus na umupo sa loob ng sumasabog na bituin o mabuhay sa pinakagitna ng isang galaxy. Sobrang tibay ng taong to at oo, may mga pagkakataon na napabagsak siya ng mga bayani. Nasurpresa siya minsan. Natakot pa nga siya minsan na papatayin siya ni Thor gamit ang God Blast, ang pinakamakapangyarihan niyang atake. Pero nangyari lang lahat ng to nung sobrang hina na ni Galactus or halos mamatay na siya sa gutom. Sa totoo lang, sobrang tibay ni Galactus na mismong si In-Betweener, isang abstract entity, ang nagsabing hindi niya kayang patayin si Galactus. At dahil dito, parang lumalabas na hindi talaga mapapatay si Galactus. Pero hindi naman laging ganoon ang kaso. Ang totoo, kapag napatay si Galactus, halos buong universo rin ang namamatay kasabay niya. Pero sa totoo lang, wala namang dahilan si Galactus para makipagsuntukan. Kasi hawak niya ang kapangyarihan. Kosmiko, na sa madaling salita ay isang walang hanggang pinagmumulan ng enerhiya na inilarawan ni Silver Surfer bilang mismong universo at bakal. Sinabi ng lalaki na ang power cosmic ang pangunahing sangkap ng pagiging makaalam ng lahat at makapunta kahit saan. Ito ay kahit ano at lahat ng bagay. Ang power cosmic ang nagbibigay kay Galactus ng kakayahang gawin ang literal na kahit anong gusto niya. Kaya niyang manipulahin at kontrolin ang enerhiya sa di kapanipaniwalang antas. Ibig kong sabihin mismong mga bituin ay namamatay kapag nandoon siya, basta na lang silang namamatay. Mabilis niyang nasisipsip ang mga atake ni Silver Surfer, pati enerhiya ni Ultron, at kaya rin niyang maglabas ng malalakas na energy blasts. Parang si Silver Surfer, Thanos at pati Celestials, isang tira lang ang kinailangan para patumbahin sila. Nakipaglaban na siya dati kung saan winawasak nila ang mga galaxy. Natalo niya si Mephisto. Habang nasa sarili niyang kaharian, nakipaglaban si Galactus noon na muntik nang sumira sa universo. Kaya niyang sumipsip ng enerhiya mula sa mga bituin at planeta, pati na rin mula sa universo. Ang mga kalaban tulad ni Dormammu, kayang sumipsip ng halos buong kaharian ni Mephisto. O kahit banta ang sipsipin ang buong ika-4 na dimensional na universo at space-time continuum. Mayroon siyang kapangyarihan at kakayahan na kontrolin at manipulahin ang lahat ng bagay. Kaya niyang literal na gawing abo ang mga bayani at gawing tumpok ng mga atomo.
Kaya niyang lumikha ng buhay, pati na mga nilalang na sapat ang lakas para sirain ang mga galaksiya. Kaya rin niyang magpagaling at buhayin muli ang mga tao mula sa kamatayan, pati na ang buong mga planeta. At si Galactus ay isa sa pinakamakapangyarihang telepath sa buong universo, sapat ang kanyang telepathy para malampasan si Thanos. Kaya rin niyang makipaglaban gamit ang telepathy kay Odin. Sobra siya para kay Professor X. Nang hindi pa na nga alam ni Galactus na may nangyayari, at lahat ng ito ay ilan sa pinakamakapangyarihang mga telepath na meron ang Marvel. Kayang kontrolin ni Galactus ang oras at maglakbay dito anumang oras. Kaya niyang maglakbay sa iba't ibang universo at dimensyon. At kaya pa niyang manipulahin at sirain ang mismong tela ng espasyo. Kayang manipulahin ni Galactus ang realidad kahit kailan niya gusto. Literal na kahit anong maisip niya ay nagiging totoo. At wala nang pagkakaiba para sa kanya ang realidad at imahinasyon. Sa kanyang pinakamagaling, si Galactus ay itinuturing na haligi ng pag-iral. Isang nilalang na kapantay ng kawalang hanggan at kamatayan. At may tungkuling panatilihin ang balanse sa pagitan nilang dalawa. Sa madaling salita, ibig sabihin ay isa siyang mahalagang bahagi ng Omniverse at kapantay ng iba pang multiversal na abstract. Nakikita rin natin yan. Dahil sa paglabas ng buong kapangyarihan bilang bomba, nawasak niya ang itim na taglamig. Na siya namang sumira sa ika-6 na ulit ng kawalang hanggan, na sa madaling salita ay ang kabuuang kamatayan na kayang wasakin ng lahat. Kayang labanan at patayin ni Galactus ang mga celestial, na literal na mga nilalang ng universo, at hindi lang siya basta-basta lumalaban sa mga celestial, kundi pati na rin sa mga tulad ni Dormammu at Mephisto. Nakipaglaban siya sa Phoenix at nakipagsagupaan sa In-Betweener. Isang abstract na konsepto na sumasagisag sa mga ideya ng dualidad at mga kabaligtaran. Nakipaglaban na rin si Galactus sa iba pang mga abstract na nilalang na konseptual noon. Tulad noong nakipaglaban siya kina Master Order at Lord Chaos sa kanilang tunay na anyo, na kumakatawan sa mismong mga ideya ng kaayusan at kaguluhan sa buong paglikha. At ang ilan sa kanyang mga laban ay talagang nakakabilib. Tulad noong nakipaglaban si Galactus kay Skryre sa kabilang mundo, sa isang laban na nagbanta na sirain ang buong Marvel Omniverse, o noong hinarap ni Galactus ang Black Winter, ang nilalang na sumira sa ika-6 na Omniverse. Kinain na ni Galactus ang Galactus Seed, na siyang puso ng buong kawalang hanggan, na may kapangyarihang muling buhayin ang Yggdrasil at lumikha ng bagong kosmos. At kung gugustuhin ni Galactus, pwede niyang simulan ang pagkain at pagsira sa buong Omniverse hanggang sa pinakaunang firmament. At syempre, nariyan ang Ultimate Nullifier na isa sa pinakamalupit na kagamitan sa buong Marvel at marahil isa sa pinakamalupit na bahagi ni Galactus. Sa totoo lang, isa lang talaga itong plot device na dinala dahil iyon lang ang tanging paraan para talunin si Galactus at mula noon ay naging pinakamapanganib na sandata sa Marvel. Hindi ka lang basta pinapatay ng Ultimate Nullifier, kundi tuluyan kang binubura sa pag-iral. Umaabot pa ito sa lahat ng panahon mismo. Ibig sabihin kapag tinamaan ka nito, mawawala ka na lang na parang hindi ka kailanman umiral. Kaya ng Ultimate Nullifier na burahin ang iyong isipan, katawan, at kaluluwa sa lahat ng antas, kabilang na ang abstract at conceptual na antas. Kaya nitong ganap na lipulin ang mga universo, at kahit ang buong multiverse sa pinakamalakas nitong anyo, nagawa pa nitong burahin si Multi-Eternity mula sa pag-iral. Isa siyang nilalang na sumasagisag sa oras, espasyo, naratibo, at ang buhay na kamalayan ng lahat ng umiiral. Ang Ultimate Nullifier. Isang tira lang. Ipinakilala ni Stan Lee si Galactus upang magsilbing parang Diyos ng Marvel. Kahit na may iba pang mas makapangyarihang cosmic beings na ipinakilala mula noon. Totoo pa rin yon sa pangkalahatan. Si Galactus ang hindi matatalo. Ang walang katapusang gutom, ang siyang lumalamon sa lahat. Siya yung taong yon. At ganoon siya kalakas. Tetragon, ang ama ng kasalanan, ang lumalamon ng mga mundo. At walang duda, ang pinakamasamang ama sa kasaysayan ng comics. Seryoso kung may award para sa pinakamasamang ama sa multiverse,
Tiyak naka-display na yon sa pader ng trono niyang may apoy. Kita mo, habang si Dormammu ang buhay na sagisag ng kaguluhan sa Marvel, si Trigon naman ang sagot ng DC. Isang kosmikong demonyo na sobrang tanda at sobrang lakas na mismong kasamaan ay tinatawag siyang Sir. Hindi talaga ipinanganak si Trigon, kundi parang isinuka siya ng universo papunta sa mundo. Noong unang panahon, may isang mapayapang lahi ng mga nilalang na tinatawag na mga Azerathian. Sila ay puro, espiritual, at talagang kalmado. Sa pagnanais nilang alisin ang kasamaan sa sarili, hindi sinasadya nilang nabigyan ito ng katawan na naging si Trigon mula nang siya'y mabuo. Si Trigon ay hindi lang basta masama. Siya mismo ang ideya ng kasamaan na nagkaroon ng katawan. Isang demonyong sanggol na winasak ang buong planeta niya bago pa man siya makalakad. Pagsapit niya ng teenager, kung meron mang ganoon ang mga demonyo, napakarami na niyang winasak na mga mundo at inalipin ang buong mga sibilisasyon. Sa madaling sabi, siya ang pinakamasamang kaso ng pagdadalaga o pagbibinata sa universo. Habang lumalaki, inangkin ni Trigon ang sarili niyang dimensyon. Isang naglalagablab na kaharian ng walang hanggang pagdurusa na siya ang ganap na monarko. Hindi lang siya pumapatay, kinokolekta rin niya ang kaluluwa nila na parang trading cards at pinapakain ang sarili sa kasamaan. Kaya lalo siyang lumalakas. Kapag nasa sukdulan na ang kanyang kapangyarihan, bawat hininga niya ay nakakasunog ng mga galaksiya at bawat hakbang niya ay kayang baluktutin ang mismong tela ng realidad. Ang kapangyarihan ni Trigon ay gumagana sa antas na kahit ang mga Diyos ay kinakabahan. Nakipagsabayan siya sa buong liga ng katarungan, kay Superman, Wonder Woman, Zatanna, at sa buong grupo, at ginawa niya silang bato dahil lang sa trip niya. Nagwasak siya ng buong mga galaksiya para lang sa katuwaan, pinunit ang mga universo, at nilamon ang buong mga realidad, isang kaluluwa sa bawat pagkakataon. Sa isang pagkakataon, inabsorb pa niya ang mga kaluluwa ng buong populasyon ng isang universo, para lang patunayan na kaya niya. Nang hindi na siya kayang harapin ng liga ng katarungan, hindi nila siya tinalo kundi pinaalis. Dahil sa Detective Comics, yan ang ginagawa mo kapag hindi opsyon ang pumatay. At hindi naman ito isang nilalang na gawa sa laman o materya. Si Trigon ay isang metapisikal na kasamaan. Kapag nabigyan ng anyo, siya ay umiiral lampas sa espasyo, lampas sa oras, at lampas sa ating pangunawa. Kahit ang mga Diyos tulad ni Darkseid ay kinikilala siya bilang kapantay. Maaaring kumatawan si Darkseid sa paniniil at kaayusan, ngunit si Trigon ay kumakatawan sa walang hanggang kaguluhan. Kung si Darkseid ay lawful evil, si Trigon naman ay purong chaotic evil. Hindi niya gustong pamunuan ng universo. Gusto niyang panoorin itong mabulok. Pero marahil ang pinakakapanapanabik at nakakatakot na bagay tungkol sa kanya ay ang koneksyon niya sa sangkatauhan. Dahil si Trigon ay may anak na babae, malamang narinig mo na siya, si Raven. Sa kanyang dakilang kosmikong kalupitan, nagpasya si Trigon na gusto niyang magkaroon ng pwesto sa mundo ng mga mortal, isang sisidlan para pagdugtungin ng impyerno at ang mundo. Kaya niligawan niya ang isang babaeng tao na nagngangalang Rela. Naging ama ni Raven at lumikha ng buhay na daluyan sa pagitan ng kanyang demonyong dimensyon at ng ating realidad. Si Raven ang naging tanging nilalang na kayang parehong wasakin siya at iligtas siya. Ang nag-iisang tali na pumipigil sa kanyang impluensya. May pagkamakata sa isang sobrang magulong paraan. Ang buong buhay ni Raven ay isang laban para pigilan ang kanyang ama na makapasok sa daigdig, habang si Trigon ay patuloy na sinusubukang sirain siya sa isip, espiritu, at minsan, literal pa. Hindi ito dalhin ang anak mong babae sa trabaho, kundi parang dalhin siya sa katapusan ng mundo. Pagdating sa kapangyarihan, hawak ni Trigon ang buong supernatural na lihim ng laro. Siya ay immortal, alam niya ang lahat, at parang naroroon siya sa lahat ng realidad. Kaya niyang manipulahin ang bagay, baluktutin ang oras, mag-teleport sa iba't ibang dimensyon, at may hukbo siya ng mga demonyong anak, na bawat isa ay sapat na lakas para wasakin ang mga syudad. Kaya niyang magpatawag ng itim na butas, burahin ang kaluluwa, at baluktutin ang realidad gamit ang mahika. Hanggang ang taas ay parang baba, at ang buhay ay parang kamatayan. Nakipaglaban siya sa mga nilalang tulad ng espiritu, ang literal na paghihiganti ng Diyos, at nabuhay pa rin. Minsan,
Inihambing ng tagapagmasid ang antas ng enerhiya niya sa mismong espiritu at sinabi pa na ang isang laban sa pagitan nila ay magwawakas sa lahat ng pag-iral. At sa mga bihirang pagkakataon, natalo si Trigon. Halos hindi ito dahil sa purong lakas, kundi dahil sa banal na pakikialam, mahika ng kaluluwa, o sa sariling lakas ng loob ni Raven. Ginagamit ang kanyang kasamaan laban sa kanya. Kahit na mapatay siya, hindi talaga siya namamatay. Ang kanyang diwa ay basta na lang bumabalik sa kanyang dimensyon at muling nabubuo sa paglipas ng panahon. Pwede mo siyang itaboy, pwede mo siyang selyuhan, pwede mong hatiin ang kanyang kaluluwa sa mga piraso, pero hindi mo siya kayang burahin. Hindi lang siya isang demonyo, isa siyang palagian, isang buhay na paalala ng universo na ang kadiliman ay hindi namamatay. Naghihintay lang ito. Nakakatakot kay Trigon hindi lang ang kaya niyang gawin, kundi kung ano talaga siya. Masama siya. Lumampas na siya sa pagkakaroon ng motibo, hindi siya sumasakop para mamuno o sumisira dahil sa galit. Ginagawa niya iyon dahil iyon ang kanyang likas na ugali. Dahil kailangan ng universo ng isang mandaragit, at si Trigon ay ginagampanan na ang papel na iyon bago pa nagsimula ang panahon. Pero gaya ng ibang demonyo, ang kanyang ego ang posibleng magpabagsak sa kanya. Ang kayabangan ni Trigon ang dahilan, kaya niya minamaliit ang mga mortal at tinitingnan ang pag-ibig at malasakit bilang kahinaan. Dahilan din kung bakit siya natalo ng kanyang anak na babae. Dahil kung saan nakikita ni Trigon ang kasamaan, nakikita ni Raven ang balanse. Kung saan nakikita niya ang kapangyarihan, nakikita niya ang pagpili. Iyan ang kabalintunaan kay Trigon. Sa kabila ng kapangyarihan at pagka-Diyos niya, hindi niya maintindihan ang pagiging makatao. Sa huli, si Trigon ay hindi lang isang demonyo o mananakop. Siya ang pangunahing takot ng sansinukob, na ang kasamaan ay walang hanggan, hindi mapipigilan, at laging nagmamasid. Siya ang nilalang na nagkukubli sa ilalim ng higaan ng paglikha. Naghihintay siya sa araw na tuluyang mawawala ang liwanag. Kapag dumating ang araw na iyon, kapag namatay na ang lahat ng pag-asa at nagsimulang maglaho ang mga bituin, si Trigon ay nakangiti pa rin. Kaya sino ang panalo? Sige, himayin natin ito. Kaya ang laban na ito ay parang banggaan ng isang kosmikong natural na sakuna at isang demonyong apocalypse. Si Galactus ay hindi lang higanteng kulay ubeng kumakain ng planeta. Mas matanda pa siya kaysa sa universo ngayon. Nabuhay siya matapos mamatay ang naunang kosmos at muling isinilang bilang fundamental na puwersa ng realidad. Hindi siya mananakop o kontrabida. Isang tungkulin tulad ng grabidad o entropy, kailangan talaga ng universo si Galactus para magpatuloy. Kung hindi, magsisimulang masira ang lahat. Si Trigon ay ang bunga ng kasamaan na nagkaroon ng kamalayan at kailangan niyang mangolekta ng mga dimensyon bilang tropeo. Nilipol ng taong ito ang mga universo, inalipin ng mga Diyos, sinakop ang magkakasunod na realidad, at ginawang ekstensyon ng kanyang kagustuhan ang mga mundo. May mga timeline na sinasakop niya ang buong panteon at tinatrato silang parang extra sa likod. Kaya agad, hindi ito ordinaryong laban sa kalsada. Dalawang nilalang ito na kumikilos sa antas na parang kasangkapan lang ang mga galaksiya. Ngayon pagdating sa lakas, sobrang grabe si Galactus. Nagpakawala siya ng enerhiya sa maraming star system ng sabay-sabay. At nakipaglaban siya kay Mephisto sa mismong kaharian ni Mephisto. Ang kanilang sagupaan ay nakaapekto na sa kalapit na galaxy. Naubos niya ang lakas ng ibang cosmic na nilalang sa simpleng desisyon. Natalo si Thanos sa harapan. Napabagsak agad ang mga kasing lakas ng Herald at kinaya ang suntok ng abstract na panganib habang tuloy-tuloy pa rin siya. At ang pinakamatindi pa, lalo siyang lumalakas habang mas marami siyang nasisip-sip na enerhiya. Enerhiya ng planeta, enerhiya ng bituin, enerhiya ng mga atake, lahat yon nagpapalakas sa kanya. Habang tumatagal ang laban kay Galactus, lalong lumiit ang tsansa mong manalo. Andito si Trigon. Astig, winawasak ko ang mga realidad bilang libangan. Itong taong to literal na binura na niya ang mga universo. Hindi lang tinakot, hindi lang muntik ng gawin. Talagang ginawa niya. Nakipaglaban siya sa buong roster ng Hustisya Liga ng sabay-sabay at tinrato lang sila na parang istorbo. Sobrang lakas niya. Mga nilalang tulad ng mga avatar ni Darkseid, pinagdugtong ang dimensyon.
binago ang realidad sa isang iniisip, at madaling kinontrol ang isipan ng mga populasyon ng planeta. Hindi lang siya malakas, siya yung klase ng karakter na mismong realidad ay nagkakagulo kapag dumadating siya. May mga kwento na ang presensya lang ni Trigon ay nagdudulot ng pagsabog ng mga universo dahil hindi natitiis ng pag-iral ang matagal niyang pananatili. Hindi tulad ni Galactus na kalmado at mahinahon, si Trigon ay lumalaban parang tirano. Hindi ka lang niya sinusubukan, nilulunod at binubulok ka niya. Inaatake ang kaluluwa, isipan, timeline, at pati buhay mo pagkatapos ng kamatayan. Pinipili niya kung alin ang pinakamasakit. Pero ito ang bagay na nakakalimutan ng mga tao tungkol kay Galactus. Hindi siya mabagal, hindi siya clumsy, at siguradong hindi siya walang alam. Si Galactus ay may cosmic awareness na halos hindi patas. Kaya niyang madama ang enerhiya sa mga galaksya. Matukoy ang mga nilalang gaya ni Thanos na nagtatago sa kalawakan at subaybayan ang mga kaguluhan sa realidad. Hindi mo siya kayang gulatin o lokohin. Alam na niya kung nasaan ka at anong ginagawa mo kung umiiral ka. Kaya kung susubukan ni Trigon ng dimensional na pananambang o ilusyon, hindi iyon gagana tulad ng sa iba. Dagdag pa, matibay pa siya. Si Galactus ay hindi tinabla ng mga atake na kayang sumira ng solar system, pati na ng mga pagsabog mula sa nilalang na kasing lakas ni Odin. May sandaling nakaligtas si Galactus sa ataking kayang sumira ng maraming galaksiya. Tumanggap siya ng matitinding atake mula sa mga cosmic abstract at patuloy pa ring lumaban. Pero sa totoo lang, grabe rin ang tibay ni Trigon. Nakaligtas siya sa mga atake ng mga nilalang na nagbabago ng realidad. Tiniis ang suntok ng multiversal na puwersa at nilabanan ang pinagsamang atake ng buong superhero team. May mga version siya na kailangang ikulong na lang kaysa patayin dahil wala talagang may kakayahan na tuluyang sirain siya. Kaya oo, wala sa kanila ang matutumba lang sa isang suntok. Ang tanong na lang ay kung sino talaga ang may mas mataas na hangganan. Ang pinakamalakas na ipinakita ni Trigon ay nagpapakita na kaya niyang sakupin ang mga dimensyon at alipinin ang mga realidad bilang multiversal na Diyos-demonyo. Si Galactus kapag nasa buong lakas ay kabilang din sa parehong antas, pero may dagdag na awtoridad. Hindi lang basta malakas si Galactus. Bahagi siya ng istruktura ng pag-iral, mga kosmikong nilalang tulad ng eternity at kamatayan. Itinuturing siya ng The Living Tribunal bilang isang mahalagang bahagi ng balanse ng realidad. Para siyang isang nakapaloob na sistema ng universo. Si Trigon ay isang banta sa sistema, at kapag may mga ganitong banta na lumilitaw sa kosmolohiya ng Marvel, ang mga nilalang tulad ni Galactus ang siyang humaharap sa mga ganitong banta. At mahalaga ito dahil si Galactus ay isang bagay na wala talagang sagot si Trigon. Ang ultimate nullifier. Hindi ka nito binabaril, hindi ka nito pinapaputok, binubura ka nito ng buo, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, pati mga alternatibong timeline. Wala ka na. Nakabura na ito ng mga nilalang sa antas ng universo at multiverso noon. Sa madaling salita, ito ang nope button ng Marvel na pagmamay-ari ni Galactus kung gusto niyang gamitin. Matatapos agad ang laban, walang paglaban, walang pagbawi, basta pagbura lang. At sa totoo lang, halos nakita na natin kung paano mangyayari ang laban na ito. Dahil nakalaban na ni Galactus ang mga nilalang na tulad ni Trigon noon. Tingnan mo si Dormammu. Hindi lang basta demonyo. Si Lord Dormammu ay isang multiversal na mystical na tirano na namumuno sa madilim na dimensyon. Isang mundo kung saan halos ganap ang kanyang kapangyarihan. Sa loob nito, kaya niyang baluktutin ang realidad, baguhin ang materya, talunin at tapatan ang mga cosmic na nilalang na banta sa mga universo. Si Dr. Strange ay halos hindi makatakas sa mga laban sa kanya at iniiwasan siya ng mga pangkat ng Diyos. Kapag seryoso nang lumalaban si Dormammu, kadalasan ang realidad ang natatalo. Hindi lang tinalo ni Galactus si Dormammu, tinain pa niya ito. Hindi sa talinghaga o simbolismo, diretso lang. Sobrang lakas ni Galactus. Si Dormammu naubos ang lakas at diwa para na lang siyang ordinaryong pinagkukunan ng enerhiya. Ganyan kalaki ang agwat na pinag-uusapan natin. Si Dormammu na pinuno ng mga dimensyon, naging pagkain lang at hindi lang ito nangyari minsan. Ganoon na rin ngayon si Mephisto. Talagang nakakatakot siya sa sarili niyang paraan. Isang demonyong pinuno ng sariling impyerno, nagmamanipula ng kaluluwa, niloloko ang cosmic na nilalang, at mabilis makipagkasundo sa mga Diyos. Sa loob ng kanyang nasasakupan,
Halos makapangyarihan sa lahat si Mephisto. Siya ang may kontrol sa mga batas, espasyo, enerhiya, lahat ng bagay. Ano ang mangyayari kung dumating si Galactus sa kaharian ni Mephisto? Sinimulan niyang sipsipin ito, hindi lumalaban o nakikipagkontrol, basta sinisipsip niya ito. Literal na sinimulang higupin ni Galactus ang buong dimensyon ni Mephisto na parang ito ay isang baterya, at si Mephisto, isang nilalang na karaniwang nilalaro lang ang mga kosmikong bayani, ay nataranta dahil napagtanto niyang may nakakatakot. Hindi natrap si Galactus sa kanyang kaharian. Ang kanyang kaharian ang natrap kasama si Galactus. Iyan ang pagkakaiba ng isang namumuno sa dimensyon at ng isang nagpapakain dito. Ngayon, pinipilit ba siya ni Trigon? Oo, sigurado. Hindi ito madali. Sapat na kalakas, sapat na delikado, at sapat na baliw si Trigon para tunay na hamunin si Galactus ng matagal-tagal. Mayroon siyang kapangyarihan, mga pandaraya, karanasan, at matinding kasamaan para gawing totoong laban ito. Siguradong may mga pagkakataon na si Trigon ay tatama, babali ng realidad, at maaaring magsimulang makalamang. Ang problema, si Galactus ay kayang mag-adapt. Ina-analyze niya, ina-adjust niya ang lakas niya, sumisipsip siya ng enerhiya, nagpapalakas pa siya, at ang buong layunin ni Trigon ay dominasyon gamit ang kapangyarihan. Epektibo yon laban sa mga Diyos, epektibo laban sa mga bayani, at epektibo rin sa buong mga universo. Hindi yon epektibo laban sa isang nilalang na ang buong pag-iral ay nakabase sa pagiging mas mataas pa sa antas na yon. Sa pinakamalakas na version ng bawat karakter, gamit ang buong lakas at walang plot nerfs. Mas marami talagang meron si Galactus. Mas mataas ang scaling, mas maraming nagawa, mas malawak ang cosmic authority, at may literal na instant win na sandata kung gusto niyang gamitin. Kaya oo, pinapahirapan siya ni Trigon. Pero sa pagtatapos ng laban na to, si Galactus pa rin ang natitirang nakatayo. Panalo si Galactus. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Sigurado yan. Kung nanatili kayo hanggang dulo at natapos nyo ang video, ang galing nyo. Salamat sa panonood at suporta. Kung gusto nyong mag-subscribe, gawin nyo na para makapanood pa ng mas maraming videos kada linggo. Kita-kits tayo hanggang sa susunod nating pagkikita.